ang on-the-spot na tugon at aksyon sa inyong mga sumbong at hinaing. #palatawag. Sa mga nakaantabay nating live viewers ngayon. Handa na ba kayo? Handa na! Hindi na natin patatagalin pa upang kayo po ay direktang makausap at agad nating maasistihan ang inyong problemang legal. Sa sinumang nais makausap ang ating punong mananggol pambayan, i-comment nyo po lamang ang inyong pangalan, cellphone number, tahanan o address, problemang legal sa ating comment box. #palatawag na! Makausap po natin, Chief, ang ating #palatawag #1 via phone call na may kasong rape at child support alias Nora from Cainta, Rizal. Nako, nasa linya po natin si Ma'am Nora. Ayan. At yung ating PAW lawyer na i-assign natin ay nasa Zoom. Ay, Zoom. Si Attorney Ana Gregorio ng Taytay Rizal. At meron pang isa natutulong mula sa tayong PAW office, si Attorney Joanne Sawil. Ayan, Enoch. Istorya mo man ang nangyari dyan. Sige po, atin pong pakinggan. Good PM po, Attorney Acosta. Ako po si Nora, ina ng batang si Laika. Nakatira po kami ngayon dito sa Cainta, Rizal. Nang hihingi po kami ng tulong na mabigyan ng hustisya ang aking anak na rape victim at ang mismong gumawa po ng panggagahasa ay mismong ama niya po. 13 years po kaming nagsama ng aking asawa, kinasal po kami noong 2009. Madalas niya po akong saktan at bugbugin nung nagsasama pa kami, lalo na kapag nakainom siya. Year 2019 po, nakatira kami sa C3 Caloocan. Nagtatrabaho po ako noon bilang nail technician sa isang spa. Ang asawa ko naman po ay construction worker. Kinailangan ko pong umuwi ng panahon na yon sa Leyte dahil may importante po akong aasikasuhing papel para sa anak ko. Nakiusap po ako sa asawa ko na siya muna ang magbantay sa mga anak namin habang nasa Leyte po ako. 10 years old po si Laika nung time na yon at 5 years old naman po yung anak kong lalaki. Inabot po ako ng 5 araw doon dahil nag-land travel po ako. Matagal ang biyahe pauwing Leyte. Habang wala po ako sa bahay, 3 beses daw po ginahasa ng asawa ko yung anak ko. Tinusukan daw po ng kutsilyo sa tagiliran ang anak ko. Pinagbantaan na huwag magsusumbong sa akin kasi pati ako papatayin daw ng asawa ko. Kaya nanahimik ang anak ko ng mga panahong yun. Nakabalik ako sa Caloocan galing Leyte na walang kaalam-alam sa ginawa ng asawa ko sa anak ko. Dumating ang araw na lumipat kami ng Pangasinan at doon na kami nanirahan dahil nawalan po kami ng trabaho dahil sa pandemic. 2020, lumipat kami sa Umingan, Pangasinan. Pero dahil sa hirap ng buhay doon, napilitan ako na lumuwas ng syudad para magtrabaho. Iniwan ko na naman mga anak ko sa asawa ko. Year 2021. Nagtrabaho ako dito sa Cainta, Rizal. Linggo-linggo pinapadala ko sa asawa ko yung sahod ko kasi gusto ko nakakakain ng maayos at nakakapag-vitamins mga anak ko. Pero hindi ko alam habang nasa trabaho ako, ginagahasan ng asawa ko ang anak kong si Laika gabi-gabi. Tumagal ako sa trabaho ko ng halos 1 taon. At sa mga panahong iyon, gabi-gabi pong binababoy ang anak ko ng asawa ko. Nako! Hanggang isang araw, year 2022, nagulat na lang kaming lahat. Biglang umalis sa Pangasinan ng asawa ko. Iniwan ang mga anak ko sa bahay, dala niya lahat ng perang pinapadala ko sa kanya. At hindi siya nag-iwan sa anak ko kahit piso. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. 4 na buwan pagkatapos iwan ng asawa ko ang mga anak ko sa Pangasinan, kinuha ko na sila doon at dinala ko dito sa Cainta. Kumuha ako ng bahay na mauupahan namin mag-ina. Wala pa rin akong alam sa mga ginagawa ng asawa ko sa anak ko noong panahong iyon. Madalas kong nakikita anak kong si Laika na mag-isang humahagulhol sa gabi. Niyayakap ko siya at tinatanong ko siya bakit siya umiiyak. Ang sagot niya lang sa akin, Papa. Wala siyang ibang binabanggit kundi Papa. Tas iyak siya ng iyak. Akala ko kaya ganoon siya kasi namimiss niya lang ang papa niya. Kaya ginagawa ko, niyayakap ko siya at pinapatahan ko siya. Ilang taong laging ganoon ang anak ko. Madalas ko siyang nakikitang umiiyak. Hanggang itong taon lang, January 1, 2025, umakyat ako sa kwarto niya dahil may kailangan sana ako. Naabutan ko na naman siyang umiiyak. Namumutla. Nanginginig po siya. Hindi siya halos makapagsalita. Pinakalma ko siya at tinanong kung bakit lagi siyang ganun. Yun po,
Sinabi na niya sa akin yung ginagawa sa kanya ng papa niya. Hindi po ako makapaniwala sa mga narinig kong sumbong sa akin ng anak ko. Parang namanhid po ang katawan ko, nawalan ako ng lakas, napaluhod ako. Habang hawak ng anak ko ang kamay ko, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na hindi na daw niya kaya. Yung pag-iyak niya pala gabi-gabi, hindi pala dahil sa namimiss niya ang papa niya, dahil pala sa sobrang galit niya sa papa niya. Ngayon po, ang asawa ko po ay may kinakasama na po siyang ibang babae. Nakatira po sila ngayon sa Barangay Virginia, Culaba, Biliran. Nanghihingi po ako ng tulong sa inyo, ma'am. Sana po mabigyan ng hustisya ang ginawa niya sa aming mag-iina. Inabandono niya kaming mag-iina. Mag-isa akong kumakayod ngayon para sa mga anak ko. Pinapaaral ko sila ngayon dito sa Cainta, Rizal. Sana po, matulungan niyo kami na maipakulong ang asawa kong si Eliseo. Maraming salamat po. Ayan, pakulong po natin yan. Magtago na siya sa kanyang pinanggalingan. Okay, nasa linya natin si Attorney Ana Gregorio at si Attorney Joanne. Hello, attorneys. Napakinggan nyo yung kwento ni ma'am. Ma'am, pasok po kayo, ma'am. Hello, ma'am. Si ma'am, ano, tinago natin Hello sa po. pangalang. Nora? Ma'am Nora. Ma'am Nora, Hello po. ilang taon na po yung anak nyong babae ngayon? 15 po. 15? Magsi-16 na po siya sa September po. Nasaan siya ngayon? Nasaan? Sa ngayon po, nasa bahay po siya. Nasa work po kasi ako ngayon. Dito po sa saan Cainta. lugar ang bahay nyo? Saan? Sa Cainta po. Cainta Rizal po. May, wala pa siyang medical legal, ano? Wala pa? Wala pa po siyang medical legal? Hindi pa siya napa-examine sa Wala doktor? Pwede po Wala pa siyang po. dalhin dito ni taga-Cainta, si Attorney Ana Gregorio ba? Yes po. Attorney Ana Gregorio, pa-schedule mo kay Deputy Dr. Erpe para for forensic exam. Itong bata, 15 anyos. Okay, Ana, schedule natin ha. Kausapin Yes po, natin Chief. meron tayong mga babaeng doktor dito at si Doc Erpe, si Doc Sulit. Okay, para ma-forensic exam ang bata. Kailangan yan para sa pagsampa ng kasong rape. In the meantime, kukunan na ninyo ng statement yung bata, assisted by the mother. Kailan ka pwede, Nora, para madala mo kailan ka magde-day off? Anytime naman po, ma'am. Sunday po, pwede po. Ano? Sunday. Or kahit Monday, ma'am, pwede po. Monday pwede rin Lunes, daw. Opo. pwede sa Monday. Lunes. Sa Monday na to. Nasamid ako Opo. Attorney Ana, na Monday, nandiyan ka ba? Pwede mong... Yeah. Yes, Bibigay ma'am. namin siya yung telepono ni Ma'am Nora para pwedeng dito mo na rin kunan, diretso mo na rito. Ng Yes po, Chief. Dali mo rito maaga. Coordinate po ako kay Pwede natin Miss patawag Nora. si Deputy Doc kung nandito siya sa Monday. Okay. Tsaka yung may mga doktor dito sa Monday para maasikaso. At saka walang pasok yung anak mo sa Monday, di ba? Holy Week yun eh. Wala na, ano, Nora? Opo, wala na po. Dali Bakasyon na mo, po. kasuhan natin yung ama na yan. Incestuous rape yan. Hindi dapat kinukonsinti ang ganyang mga lalaki. Sariling Opo. laman nila ay kanilang pinagsasamantalahan. Hindi pwede yan. Opo. Alam nyo naman, galit ako sa Salamat rapist. po. Thank you po. Tutulungan ka namin, huwag kang mag-alala. Antayin mo lang, pinapatawag ko yung Deputy Dr. Erpi natin. 20 years nating forensic doctor yan eh. Yes po. Hanggang sa nag-public attorney. Ayan, naging deputy. Kaya, Salamat po. huwag kang mag-alala. Ikaw ba, anong uri ang trabaho mo ngayon? Ganun pa rin po, nail technician pa Nail rin po. technician. Nail daw po. technician. Nail technician. Anong ibig sabihin Opo. nun? Ano ka na maingron? Nagdi-design siya ng Nagdi-design. Opo, mga nail extension din po. Sinong ganun. kasama nung ng iyong Anak. dalawang anak ngayon? Sinong kasama? Hello, Ma'am Nora. Nora, Ma'am Nora, Doc Erpe, merong bata. Bali, 10-year-old lang ginagahasaran ng tatay. Oo. Yes, Ngayon, 15 anyos na. Gusto niyang magkahustisya silang mag-iina. Sa Lunes, darating dito, dalhin ni Attorney Ana Sino po? Gregorio. Pakita natin si Doc Erpe. Ana, kausapin ka ni Nora. Kausapin ka ni Doc, Po. Deputy Doc. Ito si Doc. Sige po. Hello? Hmm. Hello po. Pwede ho ba kayong pumunta sa Ma'am Nora? Monday Pwede daw. ho ba Opo. kayo pumunta sa Monday ng umaga?
Opo, Doc, opo. Opo. Madadala po ba ninyo ang inyong anak? Opo, Doc. O, Opo. sige po. Ang ano ko lang po yung address po, Doc. Si Atty. Ana na magpapaliwanag sa'yo. Dito sa... Opo, salamat po. Sige, DOJ Agencies Building, P floor, Nia Road, Corner East Opo. sa Avenue Diliman, Quezon. Samahan kayo ni Atty. Ana. Ayan. Atty. Ana, ha? Opo, thank you po, thank Okay. you po. Yes Tawagan po, Chief. kanya kayo, Sasamahan mag-usap po namin kayo. si Miss Mag-usap Nora. kayo, Gerald, ibigay mo yung number ni Ma'am Nora kay Atty. Ana para mag-usap kung paano sila kakaunin. Paano sila susunduin, ha? Papunta rito. Opo. Agahan nyo po para matapos agad ang examination at makunan na rin kayo ng statement ni Atty. Ana Opo. dito na sa office. JC, tulungan mo. Apo, Chief. Okay? Pati po. Sige po, ma'am, lakasan mo loob mo. Paglaban natin ang kaapihan ninyong mag-iina dito sa kamay ng asawa mo. Baka naman ikaw, pag humingi ng tawad yung asawa mo, ang kampihan mo yung asawa mo, hindi yung anak mo. Sabi Hindi ko po, lang. hindi po. Sabi ko Hindi lang, po, ha? ma'am. O, sige. Opo, opo. Laban kung laban. Para sa hustisya ng mga kabataang babae, kababaihan, Yes. anak Opo. na ginasa Opo. ng ama. Okay, thank you. Bye-bye. Salamat See you din po, po. see you po. Monday. Okay, maraming Maraming salamat. salamat. Okay po. Thank Maraming you, salamat Attorney. po. Attorney Ana, Sawil, Attorney- Attorney Gregorio. Salamat, ha? Oho. Okay. Opo, salamat po. Thank you po, Chief. See you po Monday. Ayan, umaga.